Kadiri talaga. Umiikot ang ulo ko. Girl, Tayo. hindi ba tayo nabangga ng kotse? Ay, girl. Bestie ko, Buhay ka! Akala ko. hindi na kita muling makikita. Sandali lang. Yang suot mo. Ang ganda-ganda sa'yo. Lahat ba ito sa'yo? Ang hiling ko, para sa bestie kong maging bilyonarya, natupad na rin sa wakas. Ang ganda nito! Pwede na akong tumigil sa pagpapakahirap. Sa tingin ko, ikaw yung financially free. Ikaw, yung singsing mong brilyante, kayang bumili ng banyo. Cha! Sa buong Harbor City. Cha! 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 Teka muna. Maging makatwiran tayo. Ang pinagsamang buwan ng sahod natin, 5,800 lang. Kahit sa pinakamalabis nating pangarap, hindi tayo magiging ganito kayaman. Ito, nasaan tayo? Away. Nasirang kwintas. Hindi ba ito yung plot ng cheesy novel na pinuyatan nating basahin? Tayo? Naisakatupad tayo sa isang libro. Saga ng mayamang pamilya, paano pa? Napangasawa ko ang pinakamayaman sa Harbor City, ang walang awang panganay na anak ng pamilyang Reed, si Sean Reed. At ikaw, napangasawa mo, ang mabait na bunso ng pamilyang Reed, si Lucas Reed. Diyos ko! Lahat ng kayamanang ito, sa atin na rin, sa wakas. Anong kayamanan ang pinagsasabi mo? Hindi mo binasa yung natitira, di ba? Binigyan mo ng droga si Sean, nagbuntis ka para lang masiguro ang posisyon mo, ganyan ka nakapasok sa pamilyang Reed, pagkatapos mong makapasok sa pamilya, araw-araw kang nagbabala kung paano ako sasaktan. At sa huli, pinaalis ka ng mga Reed. Kahit na ako ay anak ng pamilyang Foster, hindi rin naman maganda ang naging kapalaran ko. Napilitan akong magpakasal para sa alyansa. Napangasawa si Lucas Reed na hindi ko naman mahal. Nang magbuntis ako, araw-araw kong iniisip kung paano aalisin ang sanggol. At sa huli, ako pa mismo ang sumaksak sa'yo. Tapos, pinutol ko ang pulso ko at namatay. Imposible. Nakapunta tayo sa loob ng libro at naging magkaaway? Sandali lang. Ang sanggol. Buntis ako? Buntis din ako. Anong gagawin natin? Nangako tayo sa isa't isa na magiging dalaga tayo, magpakailanman. Kung sino ang unang yumaman, ang sasagot sa pagreretiro ng isa. Ngayon, hindi lang tayo may mga asawang di ka nais-nais. May dinadala pa tayong mga sanggol sa tiyan. Paalala lang. 2. Kambal ang dinadala ko. Ikaw? Triplets. Isa pa sa akin. Sa totoo lang, hindi naman ganun kasama ang sitwasyon. Kahit na tayo'y mga supporting character na cannon fodder, sa ngayon, hindi ka pa naman nasaksak ng patay sakin, at hindi pa ako nagpakamatay. Tayo ang mga manugang ng pinakamayamang pamilya sa Harbor City, basta tigilan na natin ang paggulo, ligtas na mailabas ang mga sanggol, tapos magdiborsyo, kunin ang kalahati ng yaman ng pamilya. Maaari na tayong magretiro ng maaga at mag-enjoy sa buhay. Girl, Ang galing mo. Unang binibini, pangalawang binibini. Pakiusap, tigilan na ang pagtatalo. Kapwa kayo buntis, huwag kayong magpa-stress. Isang kwintas lang ang kailangan para mag-away kayong dalawa. Talagang kayo ay isang grupo ng mga mumurahin at masurang tao. Akala nyo karapat-dapat kayo na makapag-asawa sa pamilya Reed na maging mga kabataang misis. Kapag nakita na ni Sean at Lucas ang tunay at pangit ninyong ugali, itataboy kayong dalawa. Ang dalawang tagapagmana ng mga Reed ay magiging akin na lang para piliin. Hoy, tingnan mo! Tingnan mo ang mga mukha nila! Mas gwapo pa sila sa paborito kong idol. Kitang-kita ang kanilang abs sa pamamagitan ng puting shirt nila. Ito ang ating mga asawang libreng matutuluyan.
na lehitimong ikinasal. Kumalma ka, Mare. Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa atin sa libro? Mag-focus sa pagbubuntis. Kunin ang pera sa diborsyo. Nag-aayuno ka dahil sa isang kwintas? Yung malamig at suplado ang asawa ko. Isang tawag lang, at hinila na tayo pabalik mula sa Amerika. Dahil lang sa ilang mumurahing diamante, Yung mapagplano ang asawa ko. May paliwanag ba kayo? Anong gagawin natin, Mayor? Ang kumpiyansa ng ngiti mo. Meron kang plano ano? Ano? Kumpiyansa ba yan? Wala na akong maisip. Ano ba itong biglaang, napakabigat na pressure? Sean, Lucas. Ang kwintas na ito ay orihinal na inilaan bilang regalo para batiin ang mga kabataang misis sa kanilang pagbubuntis. Hindi ko inakala na magdudulot ito sa mga kabataang misis na magsuntukan. Dapat ay naging mas maingat ako. Huwag kayong magalit. Napaka-manipulatibong bruha. Talagang isang klasing tao. Alam mo, magkapatid na babae tayo sa kasal, pero isang kwintas lang ang ibinigay mo. Anong balak mo? Ako, Gusto mo lang kaming mag-away para lahat ng elite sa Harbor City ay matawas sa pamilya Reed. hindi ba't karaniwan na? Nag-aaway na sila pagkatapos lang ng 3 salita. Bakit ibang-iba sila ngayon? Binili ko ito sa isang auction sa London. May isang brilyante lang ng ganitong kalidad sa mundo. Sa tingin ko, kayong dalawang magkapatid na babae sa kasal ang karapat-dapat sa kwintas na ito. Akala ko kayong dalawa ay maghahalinhinan sa pagsuot nito. Hindi ko inaasahan. Hoy, pakinggan mo siya. Pakinggan mo siya. May katuturan ba yon? Nagbabahagi ba kayo ng alahas sa pamilya mo? Ininsulto mo ba ang pamilya Reed na sinasabing hindi namin kayang bumili ng alahas? Sean, hindi ko ibig sabihin iyon. May mga bagay ako sa pamilya na dapat asikasuhin. Umalis ka na. Lucas, huwag na madala ng harap. Huwag na madala ng harap. Ang pamilya Reed ay hindi basurahan. ako. Ilabas mo siya. Pinibini Brooks, pakiusap. Kayong dalawa, lumabas na rin. Opo, sir. Yoyo, binalaan kita na huwag kang manggulo sa pamilya Reed. Naalala mo? Pesti, sagipin mo ako. Dinadala mo ang anak ko. At may lakas ka pa para makipag-away? Talaga bang habol mo ang kwintas? O sinusubukan mong mapagod hanggang sa makunan? Hindi ko talaga planong magpa-abort. At hindi rin kami nag-aaway. Sa tingin mo ba, maniniwala ako diyan? Hoy, pakawalan mo siya. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Mga binata, ayon sa inyong hiling, lahat ng kilalang brand nagpadala ng kanilang bagong koleksyon ng alahas. Mahal, tingnan mo itong bracelet. Bagay na bagay sa'yo. Bilhin mo. Ang ganda ng ring na ito sa'yo. Bilhin mo. Itong dalawang kulay. Ay talagang nakakamangha. Bilhin mo lahat. Sugar Daddy. Ay, ibig kong sabihin. Salamat, mahal. Tara, kain tayo.
Ang tagal na ninyong hindi kumain ng maayos. Wala pa kayong masustansyang pagkain. Kaya ngayon, kumuha ako ng bagong chef. Kahit para lang sa sanggol sa tiyan mo, kailangan mong kumain ng marami. Honey, mukhang masarap ito. Dapat kumain ka rin. Ikaw din, kumain ka rin. Yung mga manugang natin dati, araw-araw nagtatampo. Ayaw kumain kahit kagat. Anong nangyari ngayon? Pagdating lang ng dalawang yon, biglang nagkasundo na ang mga babae. Mukhang dapat itali na lang natin yung mga lalaki sa bahay. Pupunta ako sa opisina. Sasama ako sa'yo. Ang late na. Bakit ngayon pa kayo pupunta sa opisina? Alis ka na? Oh. Anong iniisip mo? Babae lang siya na nagdroga sa akin para makapag-asawa ng mayaman. Ang paglapit niya sa akin ay para lang mapilitan akong manatili. Eh di wag nang sayangin ang steak na ito. Akin na lang to. Yung gold digger na yon sa wakas hindi na nakapagpigil at humingi ng pera sa akin para ipadala sa pamilya niya. Di akin na lang ang foie gras mo. Kumain kayo, mga anak. Ang kukupad ninyong dalawa. Buntis na nga lang ang mga asawa ninyo. Dapat kasama ninyo sila. Hindi nakatambay sa opisina. Ngayon, walang aalis. Dito kayo sa bahay. Day, Alagaan ninyo sila ng mabuti. Kung may mangyari sa mga apo ko, kayong dalawa ang pananagutan. ang dami mong kinain. Hindi maganda yan para sa'yo. Tara na. Uwi na tayo sa kwarto para matulog. Uwi sa kwarto. Para matulog. Hindi kami inaantok. Oo nga, tama. Kung may matutulog man, ako at si Yoyo, magkasama kaming matutulog. Magkasama kayong matutulog? Ano? Kayo naman pwede rin kayong magkatabi. Halika na. Anong nangyari sa kanya ngayon? Asawa mo kinuha asawa ko? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Siguro, dapat kasama kita matulog. Lumayo ka sa akin. Ang hirap talaga maging buntis. Mga anak, huwag niyo sanang pahirapan ang inyong nanay. Nasuka ko ang buong kinain kong hapunan. Gutom na ako. Hoy, ano kaya kung magpa-deliver na lang tayo ng pagkain? Ulang, Buldak noodles. yung taro cheese milk tea ko, walang yelo. At yung ex-boyfriend beater mo na lemon tea, half sugar. Naalala ko lahat. May coupon ako. Ako na ang mag-order. Miss na Miss Kita. Chloe, Miss na Miss Kita. Miss na Miss Kita. Magkita tayo sa dati nating pinupuntahan bukas. Ang cheesy naman. Sino yon? Ew. Yung gago na gusto ng original na host, si Ethan, ang karibal ng pamilya Reed. Para mapakuha ang original na host na nakawin ang mga lihim ng negosyo ng pamilya Reed, pinambobola niya ito. Ganap na nahulog ang loob nito sa kanya, tapos nang makuha na niya ang mga lihim, itinapon na lang niya ito. Yung mga lihim ng negosyo ng pamilya Reed? Kinuha mo ba? Oh. Nasaan na? Nasa drawer ko. Ako. Ibalik mo. Bilisan mo. Tara na. Hindi talaga mapakali yung napangasawa ko sa arranged marriage. Kung naging maayos lang siya, okay sana. Pero ang lakas ng loob niyang galawin ang mga lihim ng negosyo ng Korporasyon Reed. Huwag mong sisihin kung maging brutal ako. Kahit na dinadala niya ang anak mo, pagdating sa interes ng pamilya Reed, huwag kang magpakamalambot ang puso.
Nandito rin pala si Hipag. Bilis, Chloe. Anong ginagawa mo? Tara na. May problema sa disenyong ito. Kung hindi natin aayusin ang parteng ito, hindi ito magiging komportable. Oh, sige na. Ganito na ka-late. Nasa work mode ka pa rin? Tara na. Mahuhuli tayo kung hindi tayo aalis ngayon. Ilang piraso na lang para maayos ito. Kaming mga designer ay hindi makatiis sa ganitong mga pagkakamali. Oh, bilis, bilis. Parating na! Parating na! Ang late na. Anong ginagawa mo sa aking study? At ikaw, anong ginagawa mo? Munting buntis. Ito. Ako. Well, hindi ako makatulog. Kaya naghanap ako ng babasahin. Tama. Naghahanap kami ng libro para sa prenatal education. Ganoon ba? Chloe Foster. Huwag mo sana akong hayaan. Sinadya kong iwan dito. Nandito pa rin ang mga trade secret. Hindi kinuha ni Chloe Foster. Ano? Bakit ang tigas mo? Hindi ka pa naman nabuntis. Siyempre, hindi mo alam kung gaano kahirap. Hello, sino ang umorder ng pagkain? Ay naku, ay naku, ay naku. Kumusta? Sino ang umorder ng pagkain? Huwag kalimutang mag-iwan ng 5-star review. Crayfish. Fried chicken. Ito ba ang kinakain mo habang buntis ka? Sino sa inyo ang umorder nito? Walang umorder ng kahit ano. Ikaw ba ang umorder? Hindi. Baka na-deliver sa maling bahay. Sama! Sa milya-milyang paligid, lahat ng villa ay pag-aari ng pamilyang Reed. Hahaha. Ganito kalaki ang bahay ninyo? Kailangan ko pang gumamit ng GPS para lang makapaglibot sa bahay. Tara na, tara na. Sandali. Naaalala ko. Hindi kayo magkasundo noon. Hindi kayo magkasundo noon. Bakit ngayon parang sobrang close na kayo? Sabay-sabay pa kayong pumupunta sa study para sa prenatal education? At sabay rin kayong umu-order ng pagkain? Pwede namang umusbong ang pagkakaibigan habang tumatagal. Wala ka namang pakialam sa akin. Kung hindi ako makikipag-hangout sa kanya, sino pa ba ang makakasama ko? Ikaw? Eksakto! Pareho kaming buntis ni sister-in-law. Ano naman ang masama kung magkasama kaming manirahan? Kung hindi, pwede ka namang matulog kasama ko. Iba ang dating niya ngayon kaysa sa dati. Panaginip mo yan. Matulog na tayo. Sige, tara na. Teka, sandali. Kuya, hindi ba't narito tayo para mahuli sila sa akto? Sabihin mo sa kusina na maghanda ng mga pang-midnight snack at ipadala ito sa kanya. Kuya, huwag mo nang sabihin sa akin na nahuhulog na ang loob mo kay sister-in-law? Nag-overthink ka lang. Ang disenyong hindi ko kailanman nasiyahan ay naayos na pala. Sobrang gwapo niya. Ang tuso mo naman, hindi mo ito ibinahagi sa akin? Pwede sana tayong manood nito ng magkasama? Kita mo, sa pamamagitan lang ng panunood ng mga ganito, tayo nakakahanap ng lakas para makaraos sa araw. Kailangan nating harapin ang dalawang iyon mga hari ng yelo araw-araw, parang naglalakad sa ibabaw ng itlog.
Kailan kaya tayo magiging malaya sa pera? Basta't hindi natin sasaktan ang interes ng pamilya Reed, magkaroon ng matagumpay na pagbubuntis, tapos magdiborsyo, kunin ang pera, humanap ng lugar na walang nakakakilala sa atin, at mamuhay ng magkasama. Deal. Pero, sa ngayon, malapit na akong mamatay sa gutom. Sino yan? Pangalawang binibini. Inutusan ng mga binata ang kusina na maghanda ng merienda para sa inyong dalawa. Merienda, crayfish at pritong manok. Espesyal na inutusan ng panganay na binata ang kusina na gawin ito. Mas malinis ito kaysa sa takeout. Mula ngayon, anuman ang gusto ninyong kainin, sabihin lang sa kusina, hindi na kailangan mag-order ng delivery. Sino ang mag-aakala na ang hari ng yelo ay maaaring maging napaka-considerate? Bestie, hindi ka naman nahuhulog sa kanya ano? Imposible! Ang matatalinong babae ay hindi umiibig. 8 male model sa isang gabi. Tara na, kain tayo at matulog na. Bestie, ang damit mo ay napakaganda. Ako ang gumawa. Lahat ng mga magagarang damit sa lipunan ay sobrang labis. Huwag mong kalimutan, ako ay hindi gaanong kilalang taga-disenyo. Mula ngayon, ang iyong estilo ay nasa aking mga kamay. Siyempre naman, tara na. Tara na. Saan? Mga binibini, oras na para sa prenatal check-up ninyo. Mga ginoo, naghihintay na sila sa pinto mula pa kaninang umaga. Tara na. Direktor, Maligayang pagdating, Ginoo, Binibini, pangalawang Ginoo, at pangalawang Binibini. Talagang ang nangungunang pamilya sa Harbor City. Isang prenatal check-up lang at napakalaking produksyon. Mga binibini, tuloy po kayo. Yoyo Moore, Chloe Foster. Ang direktor ng inyong Reed Family Hospital ay nasa bulsa ko na. Tingnan natin kung gaano katagal ang pagpapanggap na ito ng pagkakasundo ay magtatagal. Maligayang bati, mga binibini. May tibok ng puso ang mga fetus. Ah, mahal. May tibok ng puso ang baby natin. Narinig ko! Narinig ko! Ako ang magiging ninang! huwag kang gumalaw. Makakaabala ka sa pagbubuntis. Kung magpapatuloy ka ng ganito at matatakot sila, Gayunpaman, may komplikasyon. Ano ang sinabi mo? Parehong mga binibini ay may mababang antas ng progesterone. Kailangan ninyo ng progesterone supplements. Kung hindi, may panganib ng pagkalaglag sa anumang oras. kung gayon, turukan mo sila. Ano pa ang hinihintay mo? Pero, karaniwang progesterone ay hindi makakagamot sa kondisyong ito. Upang mailigtas ang mga pagbubuntis, kailangan ninyo ang nanoprogesterone na kakagawa lang ng ang pharmaceutical lab ng Reed Group sa US. Pero ang progesterone na ito ay napakabira. Inmarka duara, ang banara, ang baga, arabalin, manamara. Isang dose lang ang available. Ibig sabihin, isa lang sa mga pagbubuntis ng mga binibini ang maaaring mailigtas. Kapag nag-asawa na ang isang babae sa mayamang pamilya, ang bata sa kanyang sinapupunan, ang magiging tanging panangga niya. Hindi magtatagal, mag-aaway na kayong dalawa, ang galing ng palabas. Humanap ka ng paraan. Ngayon din, ang pagbubuntis ng dalawang kabataang asawa ay dapat protektahan. Kung hindi, mag-impake ka at umalis ka. Hoy, bakit hindi pa sila nag-aaway?
sa pananaw ng isang ordinaryong empleyado, talagang hindi kayang tiisin. Bakit ang tindi mo? Hindi mo ba narinig ang sabi nila na isang dose lang ng progesterone? Ako. Bakit mo pinahihirapan ang empleyado? Direk, ibigay mo sa kanya. Bestie, palagi kang nag-overtime at nagpupuyat. Hindi naman talaga maganda ang kalusugan mo. Direk, ibigay mo sa kanya. Hala, hindi pwede. Kakapangako ko lang na magiging ninang ako ng anak mo. Dapat makinig ka sa akin. Ayos lang. Ikaw ang uminom. Bukod pa riyan, ang malakas lang ang karapat-dapat maging anak ko. Mabubuti naman ang mga sanggol. Oy, Oh, Bakit ngayon nagpapakabait sila sa isa't isa? Hoy, makinig ka sa akin. ay, tumahimik ka. Makinig ka sa akin. Ibigay mo sa bestie ko. nako, ano ba? Nakalimutan mo na ba kung ano ang trabaho ko? Isang daga sa laboratorio. Isang kahabag-habag na estudyante ng parmasyutika. Naku anak, muntik ko nang makalimutan. Graduate ka ng Pharmaceutical University. Kaya mong maghanda ng sarili mong gamot. Tama, yung ginawa ko para sa'yo. Yung eksklusibo, sekretong resipe ng pampapayat. Nagpapayat sa'yo ng 10 libra. Dahil masama ang tiyan ko noon, enteritis. Kaya ako pumayat. Sagutin mo lang ako, pumayat ka ba o hindi? Direktor, pakikuha po sa akin ang progesterone. Maaari kong suriin ang formula at ako na ang maghahalo. Bini-bini. Ikaw mismo ang maghahalo ng gamot. Ito. Hindi ito. Laban ito sa mga patakaran. Hindi ba't ospital ito ng pamilyang Reed? Ang mga patakaran ay itinakda ng pamilyang Reed. Bukod pa riyan, ako mismo ang gagamit nito. Wala akong problema doon. Ano ang laban? Sa patakaran doon. Eksakto. Kung kaya ni Yoyo na ihanda ito, hindi ka rin magkakaproblema. Kung ibibigay ko sa iyo ang progesterone na iyon at nabuhos mo ito, o nagkamali ka at nawala ang bisa nito, ang pagbubuntis ng pangalawang binibini ay maaaring mawala. Ayos lang. Naniniwala ako sa kanya. Yoyo, kaya mo yan. Ang sanggol at ako ay naniniwala sa'yo. Chloe Foster. Kailan pa naging ganong kalaki ang tiwala mo sa hipag mo? Siguro ay ibigay ko na lang ito. Empleyado lang naman ako rito. Hindi sulit na isa panganib ang aking karera para kay Binibini Brooks. Kung gayon, Hindi ba't parang tinatrato ninyo ang sarili ninyong anak na parang biro lang? Bakit nandito na naman ang tusong yan? Sean, Lucas. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Pumunta ako sa ospital para magpatingin. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Hindi sinasadya kong narinig ang usapan ninyo kanina. Hindi ka naman galit sa akin, di ba? Kung masama ang pakiramdam mo, magpatingin ka agad sa doktor. Huwag kang magpapagala-gala at baka lumala pa ang kondisyon mo. Ako. Direktor, gawin ang iniutos ng panganay na binibini. Ibigay mo sa kanya ang progesterone. Tingnan natin kung kaya niyang i-formulate. Teka, hindi. Batay sa aming mga taon ng karanasan sa panonood ng mga short drama, siya ay tiyak nakasangkot dito. Binibini Brooks, hindi ba't narito ka para magpatingin? Nasaan ang resibo ng pamparehistro mo? Ako. Hahanapin ko. Huwag na. Wala ka nito, di ba? Sa tingin ko ay hindi ka narito para magpatingin. Narito ka para manggulo. Ako. Sean, may sakit talaga ako. Ang problema lang, ako. Hindi ko mahanap ang resibo ng pamparehistro ko. Ayos lang. Tingnan ang mga record ng kanyang pagpaparehistro. Opo. Tama na ang kalokohan. Direktor, kunin ang progesterone. Hayaan mong makita ng kapatid ni Sean. agad. Eto. Kakaiba. Baka naman. Ikaw ang hindi makakapag-formulate. Nanolutein. Talagang bagong gamot ito na hindi pa nakikita sa lokal na merkado. Pero ang formula ay gumagamit ng mga pangkaraniwang sangkap lang. Dapat itong i-mass produce. Paano naging isang dose lang? Ano bang sinasabi mo?
Wala kang alam. Babaeng mapagplano na umakyat sa posisyon sa kama. Ano bang alam mo sa pharmacology? Hoy, ikaw at ako! Fiona, kung babastusin mo pa ang asawa ko muli, papaalisin kita sa lungsod ng tuluyan. Sigurado ka bang kaya mong buuin ito? Siyempre, wala man akong kakayahan para gumawa ng bagong gamot. Pero napakaraming oras na ang ginugol ko sa laboratorio sa pag-eeksperimento na nagsimula ng malagas ang buhok ko. At saka, sa simpleng formula na ganito, bigyan mo lang ako ng mga sangkap at madali ko lang itong gagayahin. Narito ang formula at ang mga kagamitan. Handa ka na. Sean, hahayaan mo talagang siya ang maghalo. Paano kung Sir Anya, ang reputasyon ng Reed Group? Wala kang pakialam sa mga usapin ng Reed Group. Ako. Ang boyfriend mo pala ay maaasahan. Kuya, hindi ko maiwasang isipin na mas magmukha silang magkasintahan. Tumahimik ka. Binata, narito na ang mga hilaw na materyales at kagamitan. Simulan na. Sai, tapos na. Tingnan mo, magkapareho sila. Naku, ang galing mo talaga! Anong pinagtatawanan mo? Natatawa ako. Kasi kanina lang niyayakap ng asawa ko ang asawa mo. Paano kung yakapin na lang kita? Kadiri. Huwag kang gumalaw-galaw. Mag-ingat ka, baka maistorbo ang bata. Oh, Ikaw ang pinuno ng departamento ng parmasya. Halika, tingnan mo ito. Binata, ang gamot na inihanda ng binibini at ang gamot mula sa laboratorio sa Amerika ay magkapareho talaga. Mahal, ang galing mo. Kaya ang mga sanggol natin ay maliligtas na lahat. kaya ito ang tanong. Kung kahit ako ay nakapaghanda ng reseta na ito, bakit isang dose lang ang meron sa ospital ninyo? Tinatanong ka ng hipag ko. Bingi ka ba? Binata, ako na ang magsasalita. Ako na. Ang progesterone na ito. Mula sa laboratorio sa Amerika, isang dose lang ang ipinadala. Tulad ng sinabi ng binibini, ang formula ng gamot na ito ay talagang napakasimple. Maaari itong ihanda dito sa atin. Hindi na kailangang import pa mula sa Amerika. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Si Binibini Brooks ang nag-utos sa akin na gawin ito. Ako. Binigyan niya ako ng $10 milyong para sabihin iyon. Sinabi rin niya na habang pinipigilan natin ang formula ng nanoprogesterone na lumabas sa merkado, maaari tayong yumaman sa black market. Nabulag ako sa kasakiman. Nakita ko ang pera at nawala sa sarili. Dinudungisan mo ako. Hindi ako nagsisinungaling. At ang pagbubuntis ng dalawang binibini ay maayos din naman. Si Binibini Brooks talaga ang nag-utos sa akin na gawin ito. Sabi niya, wala namang magsisiwalat. Gusto lang niyang mag-away ang dalawang binibini hanggang kamatayan para sa isang dose ng gamot na ito. Binata, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong siyasatin. Sean, ako. Magkasama tayong lumaki. Naniniwala ka sa akin, di ba? Binata, walang nakitang anumang rehistro para kay Binibini Brooks ang ospital. Sean, Fiona. Akala mo ba, mga tanga kaming mga Reed? Dahil mahilig ka namang pumunta sa ospital, magkaroon ka kaya ng sakit na nangangailangan ng isang taong pagpapa-ospital? Paano kung mabali ang buong katawan mo? 100 araw para sa baling buto ay malayo pa sa sapat. Kung gayon, babaliin namin ang mga buto mo. Pababayaan namin itong gumaling at babaliin muli. Dapat kang manatili ng 1 buong taon
sa aming Reed Hospital. Lucas, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako ngayong pagkakataong ito. Mga gwardiya, Lucas. Lucas, hindi ko na ito uulitin. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon. Lucas. Sean. At ikaw, hindi mo karapat-dapat na nasa larangan ng medisina. Umalis ka sa Harbor City mula ngayon. Huwag mo na akong muling makita. Umalis ka. Oo, syempre. Mag-mass produce ng progesterone ayon sa formula ng Young Madam. Ipagbili ang mga ito sa presyong puhunan sa mga buntis na nangangailangan nito. Opo, Young Master. Umusot. Sabay tayong umusod. Abala ka, mamimili ako. Abala ka, kukuha ako ng makakain. Ano? Bitawan mo. Isasama kita. Tara na, Chloe. Si, ikaw, sumama ka sa akin. bakit mo ako dinala sa opisina? Kailangan ko nang umuwi para sa hapunan. Gutom na ako. Anong ginagawa mo? Buntis ako. Huwag mo akong hawakan. Pumunta ka sa aking pag-aaralan kagabi. Ano ba talaga ang ginawa mo? Siya. Hindi naman niya malalaman na ako ang nagtapon ng mga sekreto ng kumpanya, di ba? Pero ibinalik ko ng eksakto sa dati ang lahat. Walang ebidensya, walang kaso. Anong kinakatakot ko? Ako ay nagbabasa para sa prenatal education. Ano pa bang gagawin ko? Kaya hindi mo aaminin? Matigas ang ulo, ha? Ikaw ang gumawa ng mga pagbabagong ito? Yung mga blueprint lang pala. Kinabahan ako. Oo, ako yon. Kaming mga ordinaryong taga-disenyo. Ayaw na ayaw sa mga simpleng pagkakamali. Inayos ko lang ng biglaan. Huwag mo na akong pasalamatan. Kaya ikaw nga talaga. Ito, tingnan mo ang lahat ng ito para sa akin. Ano sa palagay mo? Wala masyado. Nakuha mo ako. Ha? Para sa proyektong hawak ko. Mahigit 100 taga-disenyo na ang dumaan sa amin sa loob ng 3 buwan. Wala ni isa ang nasiyahan sa akin. Atala, naglaba. Pero nang makita ko ang mga pagbabagong ginawa mo, sa mga blueprint, sa wakas na unawaan ko. Kung anong klaseng disenyo. Ang talagang gusto ko. Ito. Ayusin mo ang lahat ng ito para sa akin. Hoy, naririnig mo ba? Ang sinasabi mo? Nakasuot ako ngayon parang mayamang binibini. At gusto mong gawin ko ang mga blueprint mo? Nababaliw na ba ako? Magpresyo ka. Talaga? Di. Ganito karami ang gusto ko. 10,000 bawat disenyo. Gusto niyang magtrabaho para sa akin ng ganito kababa ang singil? Para lang malapitan ako? Sinusubukan pa rin ba niyang tulungan si Ethan Knight na nakawin ang mga trade secret? Ang pagtatrabaho para sa akin ay isang dahilan lang para makalapit. Ayaw mo? Kung ganon, alis na ako. Deal. Simulan mo na ngayon. Ikaw naman ang nagsabing ako ang magsasabi ng presyo ko. Ngayon, ikaw naman ang nakasimangot. May topa ka ba? O ano? Kung hindi lang para kumita ng pera, para makapag-retire kasama si Yoyo ko. Hindi ako magtatrabaho para sa iyo. Sobrang detalye-detalye ni Lucas.
Kapag natapos ko na ang mga disenyo, hindi naman siya maghahanap ng butas para lang hindi magbayad, di ba? Mag-focus ka sa mga disenyo. Babantayan kita. Gets. Unang beses ko siyang makita magtrabaho. Ang seryoso. Ang tutok. Hindi ko inasahang sa trabaho ay napakaganda pala niya. Parang kumikinang siya. Ay, pagod na ako. Buti na lang hindi sayang, 200,000 sa isang hapon. Makakapaglibre na ako ng masarap na pagkain para kay Yoyo. Girl. Nasaan ka kaninang hapon? Hindi mo sinagot ang mga tawag ko. Abala ako. Ay, oo nga pala. May magandang balita ako para sa iyo. May magandang balita rin ako para sa iyo. Ikaw na ang mauna. Binigyan ako ni Sean Reed ng $5 milyong. Bibigyan kita ng kalahati. Kailangan kong magtabi para sa mga lalaking modelo. Ah? 5 milyon? Wala naman siyang ginawa sa'yo, di ba? Ah, hindi. Hayaan mong ikwento ko sa'yo ang nangyari. Dinala niya ako sa kanila para mag-lunch kahapon. At pagkatapos? Paano ka nagkaganito? Kasama ang pakiramdam. Okay lang. Sumusuka lang ako kapag naaamoy ko ang pagkain. Alisin niyo lahat ito. Kumuha kayo ng bagong set ng mga chef. Opo, sir. Hoy. Huwag niyong alisin. Kakain pa ako pagkatapos kong sumuka. Kapag hindi kumain, magkakamalnutrisyon ng sanggol. At saka, nag-research na ako. Normal na sintomas ng pagbubuntis ito. Huwag niyong pahirapan ng mga trabahador. Dati, laging iniisip niyang pabigat ang sanggol. Pero ngayon, para sa sanggol, napakaraming hirap ang tinitiis niya. Ano ba talaga ang nangyayari sa kanya? Young Master, naghihintay po ang Master sa inyo sa kumpanya para sa meeting. Sige, magtrabaho ka na. Mahalaga ang paggawa ng pera. Okay lang. Masasanay ka rin pagkatapos ng ilang beses na pagsusuka. Ah, Dati, hindi ba't parang, sinusubukan niya akong ikulong sa bahay? Pasensya na. Hindi ako pwedeng laging kasama mo. At hindi ko kayang tiisin ang sakit para sa'yo. Ito ang weekly allowance mo. Sana'y mapasaya ka nito. bigla kong naramdaman. Napuno ako ng lakas. Kaya ko pang kumain ng 10 pa. Ang ibig mong sabihin, binigyan ka ni Sean Reed ng $5 milyong dahil sa morning sickness mo? Oo, ganoon nga. Girl, anong magandang balita mo? Sabihin mo sa akin. Buong hapon ako sa opisina ni Lucas Reed. Nandoon ako buong hapon. Gumawa ako ng 20 ilustrasyon para sa kanya. $10,000 bawat ilustrasyon. Ubus na ang utak ko. 20,000 lang? Ano? Huwag mong sabihin kanino man nakilala mo ako. Sa wakas naging manugang na tayo ng mayamang pamilya, tapos nagtatrabaho ka pa rin? Tingnan mo nga ang phone mo. Sa mga web series na yan, may manugang bang katulad mo? Hoy, akala ko malaki na ang 10,000 kada drawing. Oo nga, malaki na yon. Hoy, hindi ba't napagkasunduan natin? Kapag may mga anak na tayo, maghihiwalay tayo at tatakas. Sa bilis ng paggawa mo ng pera, kailan pa tayo makakapagpahinga ng maayos? Ay, oo nga pala. Nabasa mo na yung nobela, di ba? May mga kahinaan ba si Lucas Reed? Kahinaan? Halimbawa, kulang sa pagmamahal. Nagpayong yung bida para sa kanya, tapos umibig siya. O kaya, kailangan lang ng sampal. Sinampal siya ng bida, tapos naisip niya, wow, ang espesyal niya. Gugustuhin kong gastusan siya. Ganong klaseng bagay. Itong mga mayayamang binata, hindi ba't lahat sila may problema? Pag-isipan ko. Naalala ko na. Kulang nga siya sa pagmamahal. Dahil masyadong magaling ang kapatid niyang si Sean Reed, nabuhay siya sa anino ng kapatid niya mula pagkabata. Naghahangad siya ng natatanging, espesyal na pagmamahal. Pero,
Paano ko ibibigay yon sa kanya? Anong hirap doon? Maging mabait ka lang sa kanya. Halimbawa, lumalamig na kasi ngayon. Gumawa ka ng scarf para sa kanya. Tapos sabihin mo, ginawa ko to para lang sa'yo. Isipin mo, 5 piso lang ang isang bola ng sinulid. Matutuwa siya at bibigyan kanya ng 5 milyon. Hindi lang yan mataas na return on investment. Talagang malaking kita talaga. Well, susubukan ko. Paano ba gumawa ng scarf? Ang style, ang pattern, wala akong ideya. Tony! Nakuha ko na! Tony! Hiramin ko ang scarf mo. Tapos mo na? Ang galing mo. Ay naku, kapag nakikita ko kayong dalawa na nagtatawanan at nagkukwentuhan, mas masaya pa ako kaysa manalo sa mahjong. Mahirap siguro ang pagbubuntis. Kaya, bukas, dadalhin ko kayong dalawa sa bagong mall para mamili. Bumili kayo ng kahit ano. Ako ang bahala. Mahal namin kayo. Ang babait kong manugang. Bakit kaya yung dalawa kong anak ay ayaw umuwi? Kawawa naman ang dalawa kong manugang. Puno ang puso't isip nila sa dalawang yon. Paano ko kaya sila mapapauwi para mas makasama ang mga asawa nila? Tingnan mo, ang bagay na bagay sila. Ang isa, mukhang matatag na masamang lobo. Ang isa naman, tahimik, ngunit tusong maliit na tuta. Sinusuportahan ko sila. Ma, anong nangyayari? Huwag mo akong tawaging nanay. Nagalit na naman ba kay nanay? Hindi naman. Nanay, huwag kang magalit kay Chen. At ikaw? Ano bang ginagawa ninyong dalawa sa buong maghapon? Ako, sumasama ako sa trabaho ng kuya ko. Anong problema doon? Hindi lang kayo pwedeng magkasama, lalo na kapag nasa bahay na kayo. Walang pagiging magkasama. Naiintindihan ninyo? Pero nanay, ako, Oo nga pala, yung si Mrs. Lee na nakakalaro ko ng mahjong. Ay binigyan ako ng isang set ng mga video. Sabi niya, mas mabuti daw kung mag-asawa ay magkasamang gagawa nito. Kaya, ngayong gabi, pagbalik ninyo sa kwarto ninyo, sundin ninyo ang mga tagubilin sa video. Huwag kayong magpabaya. Isang video para sa mag-asawang gagawin ng magkasama. Pwede bang maging disenteng video yon? nanay, ikaw, sa edad mo, nagbabahagi ka pa rin ng ganitong klaseng resource? Alam ba ni tatay? Anong sinasabi mo? Gago ka? Tungkol sa mga prenatal education video ang pinag-uusapan ko. Hindi ba ninyo nakikita kung gaano kalala ang morning sickness ng dalawa kong minamahal na manugang? Sasabihin ko sa inyong dalawa, ang pagiging ama ay hindi lang ilang minutong trabaho. Hoy, nanay. Talagang hindi naman ganong kaikli. Gago ka. Nanay, naiintindihan ko. Simula ngayong gabi, babalik na kami sa pagtulog sa kani-kaniyang kwarto. Talagang aalagaan namin silang mabuti. Oo nga, tama. Mahal, hindi ako makakasama sa iyo ngayong gabi. Heto, ito ang mahal ko. Dapat ako ang panaginipin mo mamaya. Mahal, ako rin. Ako mismo ang gumawa ng pulseras na ito. Kung may mangyari, tumawag ka lang. Agad-agad akong darating para iligtas ka. Huwag kang iinom ng tubig bago matulog. Magmamanas ka. Mag-ingat ka kung babangon ka sa gabi. Baka ka madulas. Mahal. Mahal.
Mahal, Miss na miss kita. mahal. Huwag mo akong paalisin. Parang hindi siya masaya. Baka iniisip niya. May nasabi ako sa nanay niya. Kaya pinatulog siya. Kasama ko? Naku, paano kung magalit siya sa akin at putulin ang allowance ko? Anong gagawin ko? Ako. Alam kong ayaw mo na matulog kasama ako. Ako na lang sa sofa. Huwag kang ma-pressure. Pasensya na. Okay lang, okay lang. Normal lang yan. Na physiological reaction ng lalaki. Tumahimik ka, tanga. Ang ibig kong sabihin, aksidente lang akong natabig sa'yo. Anong nangyayari sa maliit mong utak? Siya, sinadya mo yan. Hubarin mo ang damit mo. Buntis ako. Hindi ka pwedeng magkaroon ng ganoong mga iniisip tungkol sa akin. Hoy, hayo ka talaga. Prenatal education video, unang hakbang. Dapat marahang himasin ng magiging ama ang tiyan ng magiging ina para makabuo ng emosyonal na ugnayan sa sanggol. Hindi ko napanood yon. Iniisip ko. Panoorin ko na lang para sa iyo. Huwag kang gagalaw. Kung hindi ka komportable, sabihin mo lang, magiging mas malambot ako. Guwapo, matatag ang emosyon. Maganda ang pinagmulan ng pamilya. Bigla kong naintindihan ang orihinal na may-ari kung bakit niya pinainom. Diyos ko, ano ba iniisip mo? Outlaw. Magpabango ka na lang sa sugar daddy, kumuha ng mas maraming pera at tumakbo. Yan ang tunay na plano. Umalis ka, masusuka ako. Ay nako, ang mahal ng karpet na ito. Hindi naman siguro nila ako papagbayarin, di ba? Huwag kang magmadali. Dahan-dahan lang. Ako, siya. Diyos ko, sinuka ko ang kamay niya. Nakakakahiya talaga ito. Nakakalaglag ng hiya. Kung malaman ito ni Chloe, tatawanan niya ako hanggang mamatay. Hating gabi na. Oras na para matulog. Oras na para matulog. Anak ko, Kalimutan mo na. Kung buntis ka at dumadaan ka sa lahat ng ito, papalampasin ko muna. Gaya ng inaasahan ko, kapitalistang pasli talaga. Nasa kama na ako. Pinapag-overtime mo pa ako? Oy, Alam mo ba kung anong oras na? hating gabi. Hindi pa naman ganun ka-late. Hindi ka pa pala natutulog, tamang-tama. Ano naman kung hindi ako natutulog? Ibig sabihin ba nun, hindi na ako pwedeng magkaroon ng sariling buhay? Babae, ano ba ang problema mo? Kung hindi lang dahil sa kalusugan mo, hindi ko sana. Ngayon, sinusubukan mo naman akong manipulahin sa emosyon? Ang mag-overtime sa kama ay para sa kalusugan ko?
May sense ba yon? Sandali lang. Sino nagsabing overtime? Kaya ano ang ginagawa mo sa laptop? Edukasyon prenatal. Isang video prenatal? Gets ko. Unang hakbang, hubarin ang damit ni nanay. Ilantad ang tiyan. Pwede mong hubarin ito mismo, oh. Pwede kitang tulungan. Mahal, ano ka ang ginagawa ngayon? Miss na miss kita. Tama. Ang bestie ko ay may 5 milyon na. Hindi ko siya mapipigilan. Ikaw, ako. Tigilan mo ang pag-aatubili. Hayaan mo akong tulungan ka. Aray, tigil! Ano ito? Isang bandana. Tanggapin mo o iwan mo? Maliligo ako. Maghubad ka at maghintay ka sa kama. Hindi. Hindi pa niya ako binabayaran. Bakit hindi pa niya ako binabayaran? Binigyan ba niya si Ethan Knight? Ng bandana din? Anong ginagawa mo? Masama ang pakiramdam ko. Huwag kang sumuka. Huwag kang sumuka. Hoy. Patay ka. Binabalaan kita. Kung susuka ka ulit sa akin, matulog ka sa banyo. At kaninong kasalanan iyon? Binabalaan din kita. Kapag natulog tayo mamaya, magpakabait ka. Kung magnanakaw ka ng kumot, tapos ka na. Baliw na babae. Ano ang sinabi mo? Sabi ko tatandaan ko. Oy, ang kumot. Kamay. Kalimutan mo na. Hindi na kita kakantiyawan. Masarap ba? Masarap. Dagdagan natin ng 1 oras. Dagdagan ng 1 oras. Chloe, ang galing mo naman dito. Ilang beses na. Oo, para ito sa isang kaibigan. Giniginaw ka ba? Hindi naman. Baba na, kakain na. Paano ako napunta sa kanyang mga bisig? Pwede bang talagang ako ang unang gumawa ng hakbang? Yoyo, ang ganda ng legs mo dito. Yoyo, bagay sa skin tone mo ang kulay na to. Subukan mo yan.
Lahat ng hinawakan ng manugang ko, padalhan mo sa bahay. Opo, ma'am. Hindi ba yan si Ginang Reed? Hello, tita. Ginang Reed, ang laki ng pagkakataon. Yoyo Chloe, tara, tingnan natin yung store sa tabi. Si, Hoy, Ginang Reed, parang hindi ka masaya ang mood. Ano, yung dalawang manugang mong gastadora ang nagpagalit sa'yo ulit? sino siya? Nasa nobela ba siya? Tingnan mo yung itsura niyang bagong yaman, ang suot niya. Yan siguro yung kaibigan ni nanay sa Mahjong, si Ginang Ross. Sinubukan niyang ipakasal ang anak niyang babae sa pamilya Reed, pero minamaliit ni nanay at tatay yung ugali ng pamilya nila na bagong yaman. Kaya ayon, simula noon, may hinanakit na siya, at patuloy siyang nanggigigil kay nanay. Paano? Sinasadya niyang nakawin yung tile na panalo ni nanay sa Mahjong. Hindi pa nananalo si nanay kahit isang beses laban sa kanya. Ginang Reed, hindi mo kailangang magpanggap na okay ka lang. Alam na ng lahat sa social circle natin. Hindi magkasundo ang dalawang manugang mo. Katatawanan ka na ng mga elite sa Harbor City. Ha ha ha. Umalis na tayo. Nanay, sandali. Pwede mong tiisin, pero ako hindi. Hindi ito pampublikong CR. Hindi ka pwedeng basta magsalita ng kung ano-ano. Sinong nagsabing hindi kami magkasundo? Magkaibigan kaming dalawa. Naiinggit ka lang dahil hindi nakapag-asawa sa pamilya Reed ang anak mo. Kaya sa amin mo, ibinubuhos ang galit mo. Eksakto. Ikaw? Nanay, Ganyan ba ang magsalita sa mga nakatatanda? Mag-sorry ka muna sa biyenan ko. Mag-sorry ka. Bakit ako magsusorry sa kanya? Makinig ka. Kung hindi ka magsusorry sa akin ngayon, ako, ay, sisiguraduhin kong hindi na mananalo ulit ang biyenan mo sa Mahjong. Banta ba yan? Sino ba ang gusto mong takutin? Akala mo ba hari ka ng sugal? Nakakatawa naman. Ang sama-sama mo. Pinabalik ko sa'yo. I deflect. Walang saysay ang pagde-deflect. Mahigit 30 taon na akong naglalaro, Mahjong. Sa tingin pa lang sa mga pyesa, alam ko na kung anong hand ang kailangan ng kalaban. Hanggat nandito ako, hindi kayo makakapanalo kahit piso. Ikaw, Ang lakas ng loob mo. Teka, gusto mo bang makipaglaro sa akin? Nakapaglaro ka na ba talaga ng mahjong? Kaming dalawa ang kalaban mo. Kaming dalawa ang kalaban ko? ganito ba? Ang pakiramdam kapag may kasama? Baliw ka ba? Hindi ako marunong magmahjong. Hindi ba't naglaro ka ng QQ Mahjong? Nanalo ka ng daan-daang milyon na Happy Beans? Naalala mo? Hindi yon pareho. Sabihin mo, Mahjong ba yan o hindi? Ang bait-bait sa atin ni nanay. Kung manonood lang tayo habang inaapi siya, anong klaseng mga babae tayo? Kami ang kalaban mo. Sige, Sichuan Mahjong ang lalaruin natin. Kayo ang kalaban namin ng anak ko. Kapag natalo kami, ang buong mall kahit ano ang gusto ninyo, inyo na. Pero kapag kayo ang natalo, ang 10% ng mga shares ng Reed Group ay mapupunta sa aming pamilyang Ross. Ano, kaya ninyo ba? 10% ng shares ng pamilyang Reed. Ilang game coins ang makukuha ko dyan? Medyo natatakot ako. Maglaro na tayo. Huwag kang matakot, Iha. Kung matalo tayo, ako ang sasagot. Kasama ko ang langit. Ngayong araw, tuturuan ko ang dalawang walang kwentang manugang na babae ng pamilyang Reed ng leksyon. Pahihiyain ko ang buong pamilyang Reed. Kanseladong Kong. 4 ng bilog. Kong. 7 ng kawayan. Kong. 3 ng karakter. Pong. 8 ng kawayan. Kong. Dagdag na Kong. Ay! Sariling hila.
Kong sa isang Kong! Bestie, ang galing mo! Bestie, Mahjong ng Sichuan, labanan hanggang wakas. 3 na lang ang natitirang manlalaro. Tuloy lang! Pito ng karakter. Hehe, Kong. Hehe, Kong. Sa tingin ko, nakapagnakaw ako ng Kong at nanalo. Ang galing mo, anak! Alam ko na, ang mga taon ng paglalaro ng mga laro ay hindi sayang. Kaya ko pang talunin ang computer sa hell mode. Paano kita hindi matatalo? Well, ang pustahan ay pustahan. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa aking biyenan. Oh, at saka, ang mga damit sa mall. Pwede tayong pumili ng kahit anong damit na gusto natin. Ikaw. Ma, ano ang gagawin natin? Luluhod ako. Pwede akong mapahiya. Ayoko lang talagang mawalan ng pera. Ma, Pasensya na. Hey, kalimutan mo na. Tumayo ka na. Ako ang mas matanda. Tara na anak, mamili tayo ng damit. Tara na, ma. Ito, at yung dalawa doon. Ito, at itong dress, at itong mga sapatos, at itong sombrero. sige. Ang mga damit na pinili nila ay mas mababasa. 10 piraso. Pera pa rin yan. Yung mga tinuro namin kanina ay ayaw namin. Ang gusto namin ay lahat ng iba pa. Ano? Tita, iswipe mo na lang ang card. Aray. Bigyan mo ako niyan. Mahal, ang ganda sa'yo nung suot mo kanina na top. Pwede tayong magpalit mamaya. Ginang Ross, salamat sa inyong pagtangkilik. Tingnan ko kung magkano ang ginastos nila. Ha? Ay, hindi. Teka, mali yan. Ang payment account na ito ay galing sa Reed Family Bank. Kasi sa pamilya namin ang mall na ito. Ikaw? Bakit hindi mo sinabi kanina pa? Hindi ka naman nagtanong. Mga manugang, alis na tayo. Huwag muna kayong masyadong mayabang. Akala nyo ba, pag nakapangasawa kayo sa pamilyang Reed, ay tapos na ang lahat? Nagsaliksik ako. Ang 2 young master ng pamilyang Reed ayaw sa inyong 2. At ngayon, buntis kayong 2. Wala namang paraan para mapaglingkuran nyo sila ng maayos. Sinong nakakaalam kung may 7 o 8 kabit sila? Kayong 2 ay naghihintay lang na mapaalis ng walang-wala. Siya ang nagsimula, naset na ang mood. Kung mananahimik na lang kami ngayon, bastos na yon. Anong tinitingnan mo? Hindi ako nagkakamali. Kahit nadiretsahan ka, hindi mo kailangang maging bastos. Bunganghera lang yan. Ang bibig mo'y parang gripo. Puro kalokohan ang lumalabas. Nagtago ka ba nang nangyayari ang ebolusyon? Hindi kami target practice. Kaya tumigil ka sa pagpapaputok ng iyong mga palaso sa amin. Ikaw, ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Wala ka bang modo? Walang kuwenta ang pag-insulto sa'yo. Kung hindi mo pa rin maintindihan, maaari kong iukit ito sa iyong lapida. Pagdating sa asal, sana'y marami kang anak. Salamat sa mga kaibigan ng asawa mo. Sige na. Sige, umalis na tayo. Ginoo Ross, maglaro tayo ng mahjong minsan. Ikaw. Ay. Ma, ayos ka lang ba? Ma, Ano? Nandoon si Ginoo Ross sa bagong mall ng pamilya Reed at 2 binibini ang umatake sa kanya hanggang siya'y himatayin. Anong nangyari? Dahil si Ginoo Ross at ang 2 binibini ay natalo sa paglalaro ng mahjong. Tapos, bigla na lang, nag-away sila. Ininsulto ni Ginoo Ross ang 2 binibini. Sabi niya, ang 2 binata ay hindi talaga gusto ang 2 binibini. Sa lalong madaling panahon palalayasin nila ang 2 binibini. Sinabi rin niya,
Sinabi rin niya na ang dalawang binata ay mayroong 7 o 8 kabit sa tabi. At nakakatawa ka pa? Si Ginoo Ross ay may ilang kabit sa tabi, di ba? Ngayong may sakit si Ginoo Ross, ipabisita natin ang mga kabit na yon para dalawin siya. Sa pagdalaw, siguraduhing sabihin nila kay Ginoo Ross na hilingin ang kanyang mabilis na paggaling at mabuting kalusugan. Opo, sir. Kuya, parang nararamdaman ko na mas tuso ka pa ngayon kaysa sa akin. Naka-aircon at may bandana sa leeg. Hindi ba't mainit? Nakikita mo to? Ito? Si Chloe ang gumawa nito para sa akin. Hoy, hindi ko maipapaliwanag sa isang taong katulad mong malamig. Hindi ba para bang yung disenyo ng bupanda mo ay medyo kamukha ng damit ni Tony? Ako. Hindi mo lang talaga naiintindihan ng fashion. Hindi pa ako tapos sa 2 tongpe. Nang yan mula sa pamilya Reed, galit na galit ako. Sino ba kayo? Ate, kami ang mga kabit ni Ginoo Ross. Nangangako kami ng mabilis na paggaling. Ako ang kabit numero 3. Ako ang kabit numero 5. Hi. Ako ang kabit numero 7. Kayong mga manloloko, tumahimik kayo. Nasaan si matandang Ross? Sasagutin ko siya. Mabuti. Sakto ang dating mo. Magsalita ka. Ano ba ang nangyayari? Ma, Ang lakas ng loob mong sampalin ako? Ikaw. Tangang babae ka. Ano ang ginawa mo? Kay Ginang Reed. May pinadala si Batang Ginoo Reed para sabihin sa akin na kinakansela niya ang lahat ng ating pakikipagtulungan. At sinabihan ako na dalhin ang lahat ng mga babae ko dito sa ospital para makita ka. Kung hindi, papaalisin niya ako sa Harbor City. Paulit-ulit kitang sinabihan na huwag makialam sa pamilya Reed. At ano ang ginawa mo? Pinutol mo ang lahat ng aking mga lifeline. Ikaw. Pa. Gusto kong makipaghiwalay. Umalis na tayo. Hiwalayan? Ikaw. Hiwalayan. Ma. Yoyo Mura, Chloe Foster. Babawian ko kayo nito. Ano sa tingin mo dito? Mukhang maganda ito. Bakit ang tapang-tapang mo? Akala ko mali ang napasukan kong kwarto. Hoy, di ba parang hindi pataas? Na kaming dalawa ang nagpapagod ng buong araw, samantalang sila ay namimili, kumakain, at naglalaro lang? Parang hindi patas, di ba? Makatutulong sila kay nanay sa mahjong. Ikaw, kaya mo? Tigilan mo na yan. Tara na, matulog ka na. Nakakaharang ka sa ilaw. Ano oras na? Dapat ka na. Kunin mo na ang labahin. Oo nga. Ikaw na. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Huwag kang makinig sa mga chismis. Wala namang ibang babae. Simula nang pakasalan kita, pananagutan kita. Maliligo na ako. Huwag kang gumalaw. Nanay ka na ngayon, pero ang tapang-tapang mo pa rin. Mabait ba ang mga bata nitong mga nakaraang araw? Sinasipa ka ba nila? Mabait naman sila.
Tiffany Hale. Ang pangalang yon, bakit pamilyar ang pangalang yon? Sean, ayaw ko nang mabuhay. Bago ako mamatay, gusto lang kitang makita. Sige. May kailangan akong puntahan sa labas. Matulog ka muna, mahal. Anong tinitingnan mo? Ang tutok mo. Kuha mo ako ng tubig. Hoy, ako yung buntis dito. Gusto mong ako ang kumuha ng tubig mo? 100,000 para sa isang basong tubig. Opo, boss. Mula ngayon, ako na ang bahala sa lahat ng tubig mo. Nagustuhan mo ba ang abs ko, be? Chloe Foster, ganito ba ang paraan mo para turuan ang anak natin? Ang sinasabi ko, isang kaibigan ko ang nag-share sa akin. Naniniwala ka? Sa tingin mo, bibili ako sa ganon? Anong masama sa pagtingin ng abs? Nagkamali lang ako na nagagawa ng bawat babae sa mundo. Huwag mong palakihin. Ganyan ba ang dapat na ugali? Hindi ka nasisiyahan sa asawa mo, kaya kailangan mong tumingin sa ibang lalaki? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kailan ba ako humawak sa'yo? Kagabi lang humawak ka. Nakalimutan mo na? Papaalalahanan kita kung paano sila pakiramdam. Masarap ba? Pogi na may 8-pack abs. Halikan mo na siya. Hello? Hoy, tulog ka na ba? Anong meron? May tumawag lang kay Sean, galing kay Tiffany Hale, tapos umalis na siya. Galing ba siya sa libro? Naalala mo ba siya? Hoy, sino si Tiffany Hale? Yung childhood sweetheart niya. Ah, childhood sweetheart ng asawa mo. Huwag mong sasabihin sa kanya na yun ang sinabi ko. Ah, naalala ko na. Sa libro, matagal silang nagkagulo sa isa't isa. Hintayin mo ako. Mag-usap tayo ng harapan. Anong ginagawa mo? Isang dalagang tumatakbo papunta sa kwarto ng kuya ko sa kalagitnaan ng gabi. Wala ka bang hiya? Yung kuya mo, sa kalagitnaan ng gabi, iniwan ang buntis niyang asawa para makipagkita sa childhood sweetheart niya. Siya ang walang hiya. Ikaw. Anong ibig mong sabihin, ikaw? Gago. Ako? Sean, alam kong darating ka. Nagmamahal ka pa rin sa akin, di ba? Hello, Binibini Hale. Sino ka? Anong gusto mo? Ikaw ang nagsabing gusto mong mamatay at humiling na makita ako sa huling pagkakataon para sa kaligtasan. Ang kaligtasan ko ang ibig kong sabihin. Dinala ko ang mga doktor at nurse, mga profesional na taga-record, para sabay na ihatid ka. Siya na. Ano? Di ba't ikaw ang nagsabing gusto mong mamatay? Paano? Mabilis at eco-friendly ang pagputol sa pulso. Abala ako. Umpisahan mo na. Sean, gustong-gusto talaga kita. Pero bakit? Mas pipiliin mong pakasalan si Yoyo, yung babaeng nagdroga sa'yo, kaysa makasama ako. Sa tingin mo ba, talagang gusto ka ni Yoyo? Ang gusto lang niya ay ang pera mo. Tiffany, paalala ko sa'yo, kung patuloy kang magpapakamatay sa pamamagitan ng pag-insulto sa asawa ko, magiging masama ang kalalabasan mo. Kung hindi mo pa gustong mamatay ngayon, aalis na ako. Nag-iisa sa pagtulog si Yoyo at medyo nag-aalala ako. Gagawin ko talaga to. Siya?
Sa hinaharap, huwag mong gamitin ang ganitong kahabag-habag na paraan para mapansin kita. Binibini Hale, itutuloy mo pa ba? Lumabas kayo. Lumabas kayong lahat. Mahal? Alam mo, wala ka pang naging relasyon? Tapos ngayon, kabit ng asawa mo ang problema mo. Hoy, may karanasan ako dyan. Pangangalitan o pagtapon ng kape. Kaya ko ang alinman. Magsalita ka naman. Alam mo, paano kung subukan niya akong suhulan para iwanan ko si Sean? Ugh. Kaya dapat ba akong humiling ng tseke o pera? Kung bigla niya akong bigyan ng ganoong kalaking pera, paano ko ito gagastusin? Kailangan ko bang magbayad ng buwis? Kailangan ko bang pirmahan ng isang kasunduan? O ano? Kaya pala buong oras. Ito ang iniisip mo? Siyempre naman. Hindi ba't napagkasunduan natin? Kalayaan sa pera, magreretiro ng magkasama. Ang mga lalaki ay hindi kasing maaasahan ng mga bestie, di ba? Huwag kayong mag-alala, mga anak. Si Mommy mag-isa ay mag-aalaga pa rin sa inyo ng maayos. At nandyan din si Tita Chloe. Mamahalin din niya kayo tulad ni Mommy. Oh, itigil mo na ang pag-iisip tungkol diyan. Narinig ko may lugar na nakakapagpasaya talaga sa mga babae. Gusto mong sumilip? Ngayon na? Hindi ba't huli na? Bahala na. Kailangan nating magkaroon ng wala akong pakialam na ugali. Parang patay na ang mga asawa natin. Halika, te, dadalhin kita para makakita ng mga male model. Hindi natutulog sa kalagitnaan ng gabi? Nagpapakita ka tulad ng multo? Iyon ang dapat kong itanong sa iyo. Iniwan mo ang asawa mo sa bahay. Saan ka pumunta? Pakialam mo yan. Hindi lang ito pakialam. Ito ay may kinalaman sa kaligayahan ng pamilya natin. Kailangan mong magpaliwanag sa akin. Tara na. Buntis din si Yoyo at ang asawa mo? Anong ginagawa natin dito? Para tulungan kang magpaluwag loob. Kaya magsalita ka. Ano ba ang tunay mong nararamdaman para kay Tiffany Hale? Paano mo nalaman? Ano sa palagay mo? Tumawag sa'yo si Tiffany. Narinig ng asawa mo ang lahat. Kumusta siya? Umiiyak ba siya? Hindi ganoon. Si Chloe Foster ang pumunta para samahan siya. Sa ganitong oras, malamang tulog na siya. Chloe Foster. Anong ginagawa niya dito? Bakit ka ganyan kabalisa? Wala ka man lang kahit katiting na komposura ng isang ginoong galing sa magandang pamilya. Ang pagpunta dito ng asawa mo ay tiyak na may dahilan. Hindi ka pwedeng... Nandito rin ang asawa mo. Kapatid, ipagpatuloy mo lang niyang komposurang iyan. Hindi ko pa siya nakikita na ganito kasigla dati. Si, Elise na! Girl, ang tagal na mula nang huli akong naging ganito kasaya. Parang ang buong mundo ay tayo lang ang dalawa. Huminahon ka. Parang totoo ngang tayo lang ang dalawa ngayon. Nasaan ang lahat? Pinaalis ko ang lahat ng tao. Hoy, anong gagawin ko? Okay lang yan. Laging may paraan para ayusin ang mga bagay. Tsaka, iniwan ka niya sa bahay para makipagkita sa iba niyang babae. Anong masama kung lumabas ka? Tama, ikaw, kumusta ka? Wala na akong maisip. Wala akong pakialam. Anong gagawin niya? Ilulunod ako sa kulungan ng baboy? Masaya ba? Kanino ba tong ideyang to? Ako. Ang tapat mo naman.
no? Anong karapatan mong sisihin si Yoyo? Malungkot si Yoyo. Inilabas ko siya para magsaya ng konti. Anong masama doon? Malungkot? Ikaw ang dahilan. Lumabas ka sa kalagitnaan ng gabi para makipagkita dun sa Tiffany ba yun? O ano pang pangalan niya? Iniwan mo si Yoyo ng mag-isa para puntahan yung Tiffany na yon. Buntis ngayon si Yoyo. Kailangan niya ng alaga. Hindi mo lang siya inaalagaan, sinasaktan mo pa siya. Bilang isang lalaki, paano mo nagawa? Hoy, anong ginagawa mo? Hindi pa ako tapos. Ano? Uminom ka ba? Kaya ngayon dapat akong umarte bilang isang asawang pinabayaan na naglulunod ng kalungkutan sa bar para malampasan ito. Tama ba? Pasensya na. Hindi dapat ako pumunta sa ganitong lugar. Pero yung maiwan akong mag-isa sa bahay, iniisip na, yung lalaki ko, ay kasama ng ibang babae. Mas masahol pa yon sa kamatayan para sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ipagkakait. Pwede mo akong bayaran. Kapag nakapanganak na ako, makikipaghiwalay ako sa'yo. Uuwi muna ako. Makakaraos din ako sa ganito, di ba? Sinabi ko bang pwede kang umalis? Nagseselos ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ito ang inaasahan ko ang mangyayari. Hindi ako nagsiselos. Hindi ganoon ang relasyon namin ni Tiffany Hale. Ikaw lang ang babae para sa akin. Naiintindihan mo? Paliwanag ba ito para sa akin? O pag-amin? Ha? Hindi ko naisip kahit kailan na hiwalayan ka. Walang pahintulot ko. Hindi ka dapat umalis sa tabi ko. Ang ganda-ganda ng lalaking to. Hindi naman lugi kung matutulog ako sa kanya. Sandali lang. Kung gagawin natin ito, baka masama sa baby? Magiging malumanay ako. Huwag dito. Baka may dumating. Kanina pa, pinili ko na ang lugar na ito. Sayang naman ang pera mo diyan. Dapat binigay mo na lang sa akin. Mula ngayon, kung gusto mong sumayaw, dito ka na lang sumayaw para sa akin. Okay? Bestie, natutulog lang naman ako sa kanya. Hindi naman yan pagtataksil sa'yo, di ba? Huwag kang mag-alala. Kapag nagsawa na ako, magkakasama pa rin tayo hanggang pagtanda. Okay ka lang? Anong nagmamadali? Hindi pa kami handang mamatay ng baby ko. Hindi ko alam na ganito ka pala ka-attached sa buhay mo. Chloe, bago tayo ikinasal, bakit hindi ko napansin na ang iginagalang na Miss Foster ay isang party girl pala? Kung hindi ka nagha-hire ng mga male model, nasa mga ganong lugar ka. Mali ang tinatahak mong landas. Huwag mong isama ang baby mo. Mga ganong lugar? Kung hindi ka pumupunta sa mga ganong lugar, paano mo malalaman na nandoon ako? Ano? Pwedeng-pwede kayong mga lalaki? Kami namang mga babae? Hindi, huwag kang makialam sa buhay ko. Tinatawag mo akong aso? Asawa kita. Kung hindi ako ang mag-aalaga sa'yo, sino pa? Oh, ganoon ba? Gusto mo yung walang kwentang ex mo, si Ethan, ang mag-alaga sa'yo, di ba? Ang ating pagsasama ay naging hadlang sa pagtupad mo ng tunay na pag-ibig, di ba? Tigilan mo ako sa tonong yan. Kailangan bang lalaki ang hinahanap ko? Basura naman lahat ng lalaki. Ikaw ang pinakamagaling para sa sarili mo. Ikaw ang perpekto. Nahuli kita ngayon. Sino ang nakakaalam kung ilang beses na noong wala ako, nagpa-party ka? Oh, maraming beses na Black Card VIP ako. Banggitin mo ang pangalan ko sa susunod na pumunta ka? Baka may discount ka pa? Black card. Sige. Ganito pala ang gusto mong laro. Ano pa ang tinatago mo sa akin? Itong scarf mo, tinamad lang akong magdisenyo, kaya kinopya ko na lang kay Tony. Okay? Ikaw. Hindi ko naman talaga gusto yan. Ayaw na ayaw ko. At ang mga disenyo mo, wala akong nagustuhan. Kahit isa. Pwede mo akong laitin ng laitin, pero huwag mong laitin ang trabaho ko, okay? At ikaw, maganda ang taste mo. Tingnan mo ang suot mo. Pwede ka bang matuto ng konting style? At itong mga prayer beads na to, relihiyoso ka ba? Araw-araw mo yung suot, para saan? Hindi naman nababawasan ang kinain mong karne. Ano bang pinagpapanggap mo?
Wisit, Umalis ka sa harap ko. Ayokong makita ka muli. edi ikaw na ang magmaneho pa uwi. Sira ulo. Oo, ako ang siraulo. Ikaw ang matino. Ang bait-bait mo. Tumahimik ka, sira ulo. Bagalan mo. Bakit ba ako nakikipagtalo sa isang buntis na emosyonal na hindi matatag? Ano pa bang saysay? Ang proyekto sa South City ay tapos na. Pangalawang Ginoo, mabuti po ba kayo? Wala lang. Naglakad lang ako ng mahigit 30 kilometro kagabi. Mahigit 30 kilometro. Samantala, yung babae, mukhang puno ng enerhiya. Anong ginagawa niya rito? Nairita ko yung sira ulo na si Lucas Reed kahapon. Sino ang nakakaalam kung makakatanggap pa ako ng trabaho mula sa kanya sa hinaharap? Mas mabuting hasain ang aking mga profesional na kasanayan. Sa ganoon, kahit umalis ako sa pamilya Reed, hindi ako magugutom. Chloe, anong pagkakataon? Mabuti naman. May date ka rito ha? Naalala ko na. Ito yung gago niyang ex-boyfriend. Hindi lang niya ginamit ang nararamdaman niya para pagnakawan nito ang mga sekreto ng Reed Group para sa pera. Ginastos pa niya lahat ng dote nito. Ngayon, ikaw mismo ang naghanap ng gulo dito. Hintayin mo lang. Nagkataon lang na dito ako kakain kasama ang mga kaibigan ko. Sasama ka ba? Alam ko to. Hindi ba't papagbayarin lang nito ang orihinal na may-ari? Maupo ka. Ethan, ang swerte mo. Pati may asawa, nahuhumaling sa'yo. At nag-aagawan pa para magbayad ng bill mo. Ang galing mo talaga sa kanila. Ang tindi mo sa akin, pero sa kanya, nagpapakalunod ka. Nakakagalit ito. Second Young Master, kumalma po kayo. Pampublikong lugar ito. Kung lalala pa ito, hindi maganda ang magiging itsura para sa inyo sa Young Mistress. Huwag kang magpatawa. Waiter! Chloe, ano ang gusto mong kainin? Order ka ng kahit ano ang gusto mo. Ito. At ang buong pahinang ito. Lahat gusto ko. Talaga namang karapat dapat maging young mistress ng pamilyang Reed. Ang ino-order lang ay ang pinakamahal. Ang isang bote ng alak na ito ay nagkakahalaga ng libo-libong piso. At 10 bote ang binibili niya ng sabay-sabay. Kami ay sasaya. Well, nandito si Ethan. Kaya syempre kailangan nating magpakita ng konting respeto. Lahat, kumain at uminom kayo ng husto. Huwag kayong magpigil dahil sa akin. Huwag kang mag-alala. Ay, naalala ko lang. May gagawin ako. Hindi ako pwedeng manatili. Paalam. Saan ka pupunta? Kailangan ko nang umuwi. Hinahanap na ako ng asawa ko. May problema ba doon? Hoy, bayaran mo muna ang bill bago ka umalis. Akala ko ikaw ang manlilibre. Bakit akong magbabayad? Chloe, anong gusto mong gawin? Ikaw naman ang laging nagbabayad dati. Pero, wala akong pera ngayon. Nagdududa ang asawa ko na sinusubukan kong nakawin ang mga trade secret. Ipinagbawal niya ang lahat ng mga bank account ko. Sa totoo lang, inaasahan kong makahiram sa iyo. Ipinagbawal mo talaga ang mga bangko ni Madam. Ang babaeng iyon, ang galing niyang magsinungaling, iba talaga. Teka, wala kang pera, tapos umorder ka ng ganito kamahal na alak? Mahigit $100,000 ang halaga ng alak na ito. Sino ang kayang magbayad niyan? Kaya, wala ka ring pera. Kung wala kang pera, bakit mo dinala ang lahat ng mga taong ito dito para kumain? Bakit hindi ka manghiram sa asawa mo? Nandito ka nagmamagaling? Inaasahan mong maging tanga ang asawa ko para sa iyo? Hinaan mo ang boses mo. Ah, mahiya ka pala. Huwag mo na akong hanapin ulit. Ang asawa ko ay gwapo, mayaman, at may 8-pack. Mas magaling siya kaysa sa iyo. Siguro bulag ako para magustuhan ka. Oh, at isa pang bagay.
Hindi kita tutulungan na nakawin ang mga trade secret ng Reed Group. Kung hindi mo kayang panatilihin ang sarili mong kumpanya, kumuha ka ng lata at magpalimos sa ilalim ng overpass. Iwanan mo ako. Waiter, siya ang magbabayad. Putang ina mo, subukan mong umalis. Batang Ginoo Reed, Anong ginagawa mo rito? dumating ako para sabihin sa iyo. Ang pamilya Knight ay nabangkarota. Kailan nangyari yon? Ngayon lang? Hello, Tay? Anong lakas ng loob mong saktan ng pamilya Reed? Ngayon, lahat ng negosyo natin ay nasa Syra na. Bumalik ka rito ngayon din. Ang tindi ng paghampas mo sa kanya, lagyan ko ng yelo para sa iyo. Ano? Pinagbuhatan ko ng kamay ang ex-boyfriend mo. Hindi ba masakit sa iyo makita iyon? Sino ang nagsabi sa iyo na ex-boyfriend ko siya? Ganoon ba kababa ang panlasa ko? Para sa iyo. Lahat ng ito ay para sa akin? Para lang tumigil ka sa pagkalat ng chismis na pinagkaitan kita ng bank cards. Wala ba akong dignidad? Salamat. Ang bait mo sa akin. Ngayon, alam mo nang, mabait ako sa iyo. At saka, ang scarf na ginansilyo mo para sa akin ay kapareho ng sa aso natin. At isinusuot ko ito. Ipinagmamalaki sa lahat ng araw. Seryoso. Uuwi ako at didisenyuhan ka ng maayos. Okay? Kailangan kong sagutin to. Oy. Baba na ako. Malamig sa labas. Chloe, pag-uwi mo kagabi, hindi kayo nag-away ni Lucas, di ba? Ako nga ang dapat magtanong. Bakit hindi ka umuwi kagabi? Anong ginawa sa'yo ni Sean? Wala naman. Ano lang. Magkasama kayong dalawa? Naku, yung ganyang klasing lalaki, panalo ka pa nga. Ikaw? Kumusta naman kayo ni Lucas? Anong tinitingnan mo? Nakikinig ka ba sa akin? Okay, naman. Anong ibig mong sabihin, okay? Makinig ka, sabi sa libro. Mas maganda pakiramdam ko ngayon. Subukan mo. Teka, anong klaseng libro ba yan? Anong meron? Pwede bang mas maglaan ka ng oras sa asawa mo? Bigyan niyo naman kaming mga bagong kasal. Ng espasyo. Ano? Takot ka sa asawa mo? Pwede bang bigyan mo ako ng konting pahinga? Kapatid mo ko? Dapat alam mo kung ano ang pinag-usapan nila. Magpapasalamat ka sa asawa mo. Ano? Oy, Kailangan ko nang umalis. Nandito na si Sean. Bye. Ang ganda-ganda mo ngayon? Ineng, Oo nga. kung lumala ang morning sickness mo, sabihin mo lang sa akin kahit kailan. Masaya akong tutulong. Bumaba ka para mag-dinner?
Narinig niya. Ko! Nandito na ang magandang pagkakataon. Hindi naman lugi kung matutulog ako sa kanya. Anong tinitingnan mo? Gutom na ako. Kung gutom ka, kumain ka. Bakit ako ang tinitingnan mo? Ikaw. Gusto kong kumain kasama si Yoyo. Bakit ka naman nagalit? Ang ate-arte mo. Ito ba ang ibig mong sabihin sa dinner? Ano ba ang alam mo? Ito ang pinakamasayang lugar sa buong mundo. Honey, Heto. Mahal. mahal, dinala ko lahat ng paborito mo. Alam mo ang gusto ko. Kilalang kilala mo talaga ako. Mahal. Tingnan mo yung bata doon. Ang cute. Sa tingin mo, magiging kasing cute ang baby natin? Siyempre naman, ang inaanak kong babae o lalaki ay magiging kasing ganda mo. Tingnan mo doon. Ang ganda. Tara, magpicture tayo. Sige, kapag kasama ako, magaganda ang kuha mo. Tara na. Pare. Hindi ka pa nakatingin ng ganoon kanino man dati. Iba siya. Ikaw naman ang nagsabi na si Tiffany Hale, ang kasintahan ko noong bata pa tayo. Sinabi ko yun kay Chloe Foster. Sino ba ang mag-aakalang maririnig ng asawa mo? At saka, yang si Tiffany Hale ay nakadikit na sayo mula pa noong bata tayo. Normal lang na magkamali ng akala ang mga tao. Pare, hindi ka nagtatanim ng galit, di ba? Siyempre hindi. Gagantimpalaan kita. Ang proyekto sa Lingang. Lingang? Nasa Africa yon. Eksakto. Sakto para sa isang daldal tulad mo. Hindi ako pupunta. Nagdala pa siya ng lollipop para sa akin. At hindi naman ako mahilig sa matatamis. Para sa'yo, ang sarap talaga. Oo nga, ang sarap. Ang isang matandang umiibig. Ang sakit panoorin. Pareho. Para sa sarili ko. Tataba ka niyan. Yoyo Moore at Chloe Foster. Ang kapal ng mukha mong galitin ang nanay ko at naospital pa. Habang kayong lahat ay masayang masaya. Sisiguraduhin kong mawawalan kayo. Ng lahat. Kahit na ako ang pinuno ng pamilyang Reed, ito ay pangalan lang. Ngayon, ang pamilyang Reed ay ang pera at kapangyarihan. Ay nasa kamay na nina Sean at Lucas Reed, yang dalawang paslit na yan. Ako ay isang matandang malapit ng ilibing. Wala na akong magagawa. Ang pamilyang Reed ay may patakarang minana. Lahat ng miyembro ng pamilya ay may karapatan sa mga shares. Ang dalawang binibini ng pamilyang Reed ay buntis. At 5 ang magiging anak nila. Kung ligtas silang ipapanganak, malaking halaga ang mawawala. Gusto mo ba na hayaan yon? Narinig ko rin na simula ng mamuno ang magkapatid na Reed sa negosyo. Mahigpit nilang pinapahirapan ang iyong smuggling operations. Hindi ba? Gusto mong maghiganti? Kaya, ano ang mungkahi mo?
Oy, girl, kamusta? Anong nangyayari? Yung asawa mo, alam mo na. Hindi maganda. Mahal, buntis ako. Hindi pwedeng mawala lang ang mga pangunahing pangangailangan mo. Hindi tama yon. Girl, may ipapakita akong medyo mainit. Ang landi mo! Anong Chloe Foster. pinapanood mo buong araw? Trip mo to? Hindi akin yan. Gets ko. Anong nagegets mo? Mga babaeng nasa hustong gulang? Normal lang na may mga kakaibang hilig. Naiintindihan ko. Oy, Ano? tumahimik ka. Gusto kita. Okay lang ba yon? Kung sa isip mo, pervert na ako, magiging pervert na lang talaga ako. Ang cute naman yan. Tingnan mo ito. Pwede ito sa lalaki at babae. Mukhang malapit ka ng manganak. Ang pagkabalisa ngayon ay maaaring magdulot ng maagang panganganak. Maaaring magresulta ito sa kamatayan. Wala kayong ibang masisisi kundi ang inyong sarili. Magandang araw po, mga binibini. At ikaw ay? Ako ang puno ng angkan ng Reed. Ang personal na sekretarya ng matandang ginoong Reed. Ang matandang ginoo ay narinig na kayong dalawang binibini ay malapit ng manganak. Labis siyang natutuwa. Nais niyang makita kayo. Salamat po sa pag-aalaala ng matandang ginoo. Pero sabi ng doktor, kami ay maaaring manganak anumang oras. Hindi kami makakagalaw ng maayos. Pagka isang buwan na ang mga sanggol, kami mismo ang dadalaw sa kanya. Uminom muna kayo ng tsaa, mga pamangking asawa. Lolo, pinatawag ninyo kami ay hindi lang para sa tsaa, tama ba? Abala kaming lahat. Kung may sasabihin, sabihin na lang. Gusto ko talaga ang inyong pagiging prangka. Ito. Ano ang ibig sabihin nito? Ang patakarang minana ng pamilya Reed, lahat ng mga inapo ng pamilya Reed ay may karapatan sa mga shares. Ngunit, kayong dalawang babae, ang isa sa inyo ay pinainom ng gamot si Sean para mabuntis. At ang isa naman, sa pagkakaalam ko, ay nakikipagkalantari sa labas sa ibang lalaki. Ang mga babaeng katulad ninyo at ang mga anak na isisilang ninyo ay hindi karapat-dapat na maging mga Reed. At lalong hindi karapat-dapat sa kayamanan ng pamilya. Ngayon, bilang pinuno ng pamilyang ito, inuutusan ko kayo na pirmahan ang kasunduang ito. At paano kung hindi namin ito pipirmahan? Labanan mo ang pinuno ng pamilya at luluhod ka sa labas ng Ancestral Hall hanggang sa magkaroon ka ng ulirat. Bakit sa labas ng hall? Ang patakarang minana ng pamilya Reed, ang mga babae ay ipinagbabawal na pumasok sa hall. Mga binata, masamang balita. Nawawala ang dalawang binibini. Nawawala? Anong nangyari? Pumunta ang driver sa mall para sunduin sila, pero sinabi sa kanya ng clerk na kinuha sila ng isang grupo ng bodyguards. Si Chloe at ang hipag ko ay malapit ng manganak. Paano mo ito pinayagan mangyari? Imbestigahan ang lahat ng mga footage ng surveillance sa lungsod. Ngayon din, kailangan nating malaman kung nasaan sila. Opo, sir. Dalawang babaeng walang kalaban-laban lang sila. Paano kaya kung nahulog sila sa maling kamay? Ano ang gagawin natin?
Nakalimutan bang sabihin sa'yo kung kailan nagwakas ang dinastiyang Qing? O ano? Anong panahon na ba sa tingin mo to? Hanggang ngayon, ganito pa rin ang sistema mo. Alam mo ba ang batas sa pag-aasawa? Hindi mo ba pinag-aralan ang batas sa pamana? Gusto mo bang ipasok kita sa klase para matutong bumasa? Ikaw. Grabe ka naman. Wala ka bang hiya? Bawal ang mga babae sa Ancestral Hall? Ano ba yung lugar na yan? Ancestral Hall o CR ng mga lalaki? Kapag kailangan ng handog, ang mga babae ang gumagawa. Kapag oras na para magsunog ng insenso, ang mga lalaki naman. Ang galing-galing mo talaga sa larong to, no? Ikaw. Bilisan mo ang takbo. Yang matandang Owen Reed na yon. Lahat ng ilegal, nasubukan na. Drug smuggling, arms dealing. Walang ginawa, kundi masama. Dahil matanda na siya, pinagbigyan ko. Pero ngayon, ang lakas ng loob niyang agawin ang dalawang manugang ko. Nagpa-check up silang dalawa kamakailan at hindi maganda ang kalagayan nila. Mababa ang blood sugar ni Yoyo. Mataas naman ang blood pressure ni Chloe. Anong gagawin natin? Handa na ako. Nasa akin lahat ng ebidensya laban kay Owen Reed sa grupo sa mga nakaraang taon. Kung makakapal ang mukha niyang saktan si Chloe o ang hipag ko, sisiguraduhin kong habang buhay siyang mabilanggo. Yoyo, kailangan mong maging matatag. Ang Reed Group, pag-aari ng magkapatid? Anong kinalaman mo? Ang pera ng asawa ko, para sa anak ko. Anong karapatan mo para tumutol? Maliban kung gusto mong maging anak ng asawa ko para magmana. Nang ari-arian? Ayaw nga namin sa'yo. Ikaw. Lolo, huwag kang magkagulo. Ikaw ay hindi ba si Miss Ross na nakipagmahjong sa amin? Oo, ako nga. Nasaktan ang nanay ko dahil sa inyo at nakaratay pa siya sa ospital. Kung hindi dahil sa inyong dalawa. Mga manggugulo. Kaya nga ba tinawag ng young master ng pamilyang Reed ang 7 kabit ng tatay ko sa ospital para guluhin ang nanay ko? Ah, naiintindihan ko na. Gusto ko lang kayong dalawa na maranasan din ang pakiramdam ng mapalayas. Mali ba yun? Ang tatay mo ang nandaya. Ang tatay mo ang nagtaksil sa nanay mo. Anong kinalaman namin doon? Bilang anak, sa halip na punahin ang kasalanan ng tatay mo at ipagtanggol ang karapatan ng nanay mo, bakit dito ka pa pumunta para maging isang gulo? Nababaliw ka na ba? Teka, tinawag mo siyang gulo? Kami, ano na? Huwag mong pansinin ang mga detalye. Siya? Naku po, manugang. Ayos lang ba kayong dalawa? Ma, okay lang kami. Okay ka lang ba, Chloe? Huwag kang matakot, nandito ako. Owen Reed. Dahil iginagalang kita bilang pinuno ng angkan, pinapalampas ko na ito. Pero kung maglakas loob kang guluhin ang pamilya ko, huwag kang magalit kung magpakamalupit ako. Dalhin mo siya sa presinto. Bitawan mo ako. Ikaw. Hindi. Sandali lang. Parang ako. Anong nangyayari? Manganganak na. Huwag kang matakot, Yoyo. Ayos lang, Chloe. Huwag kang kabahan. Mga binata, naghanda kami ng magkahiwalay na silid para sa panganganak para sa 2 binibini. Hindi mahal. Ayokong mapahiwalay sa iyo. Ako rin. Gusto kong sabay tayong manganak. Cheer kita, mahal. Hindi pwede iyon. Mahal, pakiusap. Nagmamakaawa ako. Ayokong mapahiwalay sa aking mahal. Chloe, Tumahimik ka nga. Sige, gagawin natin ang sinasabi nila. Sabay silang manganak. Bakit ang sakit nito? Unang binibini, mga kontraksyon ito. Normal lang iyan. Ang asawa ko ay hindi makatiis ng kahit anong sakit. Gawan mo ng paraan. Ihanda ang epidural, ngayon din. Chloe, masakit ba? Hindi ba pwedeng bigyan mo siya ng kaunti pang epidural? Mahal, natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito ako sa tabi mo. Ang sakit. Malapit ng manganak ang unang binibini. Unang binibini, naririnig mo ba ako? Kaya mo iyan, huminga ka ng malalim. Ikaw ang pinakamagaling. Kaya mo iyan. Yoyo, kasama kita palagi.
Huwag kang matakot, tiis lang. Bakit ang sakit-sakit? Kumilos ka, bilisan mo. Malapit na. Lalaki. Ang galing, Yoyo! Inay ka na. May isa pang sumunod. Gaano pa katagal, Yoyo? Malapit na. Malapit na. Magtuloy-tuloy lang po, ma'am. Bilisan natin. Hindi maganda sa bata kung matagal sa loob. Ay, ang sakit. Bilisan nyo! Manganak na ang asawa ko! Bilisan nyo! Lucas! Gago ka! Hindi na ako uulit nito. Hindi na talaga. Mrs. Moore, nanganak na ang una mong anak. Lalaki rin, Mr. Reed. Tingnan niyo po. Umalis kayo sa harap ko. Gusto ko lang makita si Chloe ko. May isa pa. Ang sakit. Bakit ganito kasakit? Ayaw na namin nung isa pa. Sean, tumahimik ka. Ang sakit na talaga. Nanganak na. Nanganak na. Babae. Ma'am, malusog ang parehong sanggol. Chloe, kaya mo yan. Tapos na ako. Hello? Gusto mong maglaro ng mahjong? Ay, hindi na ako maglalaro ng mahjong. Mrs. Zhang, hindi mo alam, sa 5 apo ko, ang daming gulo. Sino bang may oras para sa mahjong? Kailangan ko nang umalis. Paalam. Kuya, umiiyak yung pangalawang anak mo. Kakapakain ko lang sa kanya. Yung panganay mo ang umiiyak. Nandito ang panganay ko. Shh, shh, huwag kang umiyak. Ang ina ang pinakamatalik na kaibigan ng isang bata. Kayong dalawa, dati kayo ang mga binatilyong prinsipe na kayang gawin ang lahat. Ngayon, stay-at-home dad na lang kayo na natatakot sa iyak ng sanggol. Tay, kahapon lang, kami ni Kuya ay nagpa-vasectomy. Ang mga batang ito ang magiging tanging mga anak ng pamilya Reed. Kailangan naming alagaan silang mabuti. Vasectomy? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang ganoong importante? Usapan yan ng mga bagong mag-asawa. Wala kang pakialam doon. Huwag kang makialam. Tanging ang mga babae ang nakakaalam sa hirap ng panganganak. Ang 2 kong anak na lalaki ay natuto ng magpahalaga sa kanilang mga asawa. Mabait ba ang baby? Naubos ba ng baby ang gatas niya? Bakit pagbaba mo, ang tingin mo agad ay ang baby? Ayaw mo bang makita ang asawa mo? Masaya ka na? Paano naman ako? Mas maganda na yan. Tara na. Saan ka pupunta? Natuto akong maglaro ng mahjong. Ngayon, ako na ang reyna ng mahjong na hindi matatalo. Nay, kapag kasama mo ako, garantiya, panalo ka. Tara na. Sige, mauna ka na. Ty, panoorin mo ito. Hello? Hello? Hoy, teka, sandali!